Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, dalawang bagong warship ng Pilipinas malapit ng mahawakan ng Navy. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang panibagong good news o magandang balita na naman ito mga kabayan. Dahil ang isa sa pinakahihintay nating baniling malakas na kagamitan ng Pilipinas ay may petsa na kung kailan ito darating. Sa pag-usad ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay marami na ang nabiling moderno at bagong kagamitan sa mga ito. Kaya naman marami talaga tayong hihintayin na bagong kagamitan ng ating hukbo. Nakatakdang tumanggap ang Philippine Navy ng dalawang bagong missile corvette mula sa taong 2025 hanggang 2026, sinabi ng isang opisyal noong Miyerkules. Marami po tayong parating na barko. Pagdating po ng 2025 tsaka 2026, we will be receiving 2 brand new corvettes. Galing po ito sa South Korea. Bago po ito, we have a lot of naval ships coming, sabi ni Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia. Sinabi ni Valencia na ang mga bagong corvette na ito ay inaasahang mag-backstop sa dalawang Jose Rizal class missile frigates na BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna na nasa serbisyo na. Ang tinutukoy niya ay ang Corvette Acquisition Program ng Department of National Defense, na formal na iginawad sa South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries noong December 28, 2021. Ang mga corvette na ito ay nagkakahalaga ng 28 billion pesos at idinisenyo upang makapagsagawa ng mga anti-ship, anti-submarine at anti-air warfare missions. Sinabi ni Valencia na mula 2026 hanggang 2028, magsisimula rin ang Philippine Navy na tumanggap ng 6 na bagong offshore patrol vessels na nagkakahalaga ng 30 billion pesos, at ibinigay ito sa Hyundai Heavy Industries noong ika-28 ng Hunyo 2022. Sa pagdating po ng 2026 hanggang 2028, we expect to receive 6 more brand new OPVs. Ang OPV, ang pinaka-main purpose po niya ay magpatrolya sa karagatan, dagdag niya. Kapag nagsimula nang dumating ang mga ito at kumpleto na nga ito ng mga armas, ay hindi na mahihirapan ang ating Philippine Navy na humarap sa ibang dayuhang barko na pumapasok sa ating teritoryo. Ang mga binili nating barko ay gagamiting patrol vessel sa West Philippine Sea bilang bahagi din ng pangako ng Philippine Navy, na gagamitin nila ito upang ipagtanggol at protektahan ang ating bansa. Kaya aabangan na lamang natin ang mga update pa patungkol sa mga bagong barko natin na ito, na magpapalakas palalo ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.